Ito ang Breaking News Edition. Ako si I24 News English, live mula sa Tel Aviv. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Mukhang positibong simula ito para sa mga usapan sa kapayapaan na hindi inasahan ng marami sa gitnang silangan. Isang makasaysayang 2 oras na pagpupulong sa Washington sa pagitan ng magkapitbahay na bansang Israel at Lebanon, ang una nilang direktang pag-uusap sa loob ng 50 taon. Ang Israeli ambassador sa US na si Yehiel Leiter at ang Lebanese ambassador sa US na si Nada Khanadeh ay nagkita sa State Department sa DC kasama si Marco Rubio, ang US Secretary of State, na tinawag itong isang makasaysayang pagkakataon upang tuluyang wakasan ang impluwensya ng Hezbollah sa bahaging ito ng mundo. Ang ambasadorong Israel, si Yehiel Leiter, ay masiglang nagsalita pagkatapos ng pagpupulong at sinabing magkasundo ang dalawang bansa sa usaping ito. Binigyang diin muli na hindi mapag-uusapan o pwedeng i-negotiate ang seguridad ng mga sibilyang Israeli. Pakinggan ito. Ngayon namin nalaman na magkasama kami sa parehong panig ng isyong ito. Ito ang pinaka-positibong nakuha namin dito. Pareho kaming nagkakaisa sa paglaya ng Lebanon mula sa isang puwersang mananakop na pinamumunuan ng Iran na tinatawag na Hezbollah. Sakop nila ang Lebanon at kami ay naghihirap dahil sa walang tigil nilang pagpapakawala ng mga misil at mga pag-atake ng terorismo na sinusubukang tumawid sa aming hangganan. Nag-usap kami tungkol sa maraming bagay, lalo na sa pangmatagalang pananaw, kung saan magkakaroon ng malinaw na hangganan sa pagitan ng ating mga bansa at ang tanging dahilan lang para tumawid tayo sa teritoryo ng isa't isa ay para sa negosyo na nakasuot ng business suit o para magbakasyon na nakasuot ng bathing suit. Para sa pinakabagong balita, live tayong nagbabalik kasama si Senior US Correspondent Mike Wagenheim mula State Department sa Washington. Kaya Mike, syempre, ito ang unang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Lebanon sa loob ng mga dekada. Umaasa ang Hezbollah na hindi sasali ang Lebanon, pero nandoon ang Lebanese ambassador. Talagang kahanga-hanga ang naging eksena. Nandun ang mga ambassador na may watawat sa likod. May pinagsamang pahayag at mukhang maganda ang simula. Ano ang bagong balita? Ano masasabi mo? Mas maganda ang business suit at bathing suit kaysa uniforme ng IDF, di ba? Ang ganda ng eksinan inilatag doon ni Ambassador Yehiel Leiter. At saka pala, yung litrato na kuha bago magsimula ang pagpupulong ngayon, dapat ay may isang tao sa gitna ng Israeli at Lebanese na mga ambasador. Sa huli, pinalitan nila ang ayos. Magkatatabi silang nakatayo, tila nagsiset ng tono para sa pagpupulong at kung paano ito itutuloy. Oo, may lumabas na joint statement kamakailan. Babasahin ko ang ilang highlight mula rito. Joint statement ito ng US, Israel at Lebanon. Binati ng US ang dalawang bansa sa makasaysayang tagumpay at ipinahayag ang suporta sa pagtatapos ng labis na impluensya ng Iran sa Lebanon. Isang quote, pinagtitibay ng US na anumang negosasyon ay kailangang gawin ayon sa balangkas ng Amerika sa madaling salita. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Samantala, nagpakita ng suporta ang Israel. Isang pangako na makipagtulungan sa gobyerno ng Lebanon para sa mga layunin dito, kabilang ang seguridad at matatag na kapayapaan para sa mga tao ng parehong bansa at rehiyon. Bahagi ng pahayag ng Lebanon, medyo mas malamig ang tono. Maaring para lang ito sa kanilang taga-suporta, pero muling iginiit nila ang agarang pagpapatupad ng resolusyon ng Security Council na magdidisarma sa Hezbollah at paggalang sa teritorial na integridad. Medyo mas diplomatiko ang pananalita mula sa panig ng Lebanon. Pero sa kabuuan, ayan sa pahayag, lahat ng panig ay sumang-ayon na magsimula ng direktang negosasyon sa oras at lugar na kanilang napagkasunduan. Kaya lahat ng punto mula sa pahayag na yon, alam mo, mukhang may progreso talagang nangyayari mula sa pulong ngayong araw. Walang tiyak na sagot. Nagtanong ako, pero wala ring malinaw na sagot mula sa Israel tungkol sa inilatag ng mga Lebanese para mapaniwala silang mawawalan na ng armas ang Hezbollah
pero mukhang magandang simula ito. Talagang mukhang isang napaka-positibong simula ito para sa proseso. At Mike, nandun ka rin matapos ang pagpupulong at nakausap mo ang Israeli ambassador sa US, si Yechiel Leiter. Matindi ang pahayag niya tungkol sa kung sino ang kasama at hindi sa makasaysayang negosasyon. Ikwento mo pa. Oo, sinabi niya habang papunta sa sasakyan matapos ang press conference. Nang tanungin siya tungkol sa impluwensya ni Pangulong Trump sa negosasyon at kahalagahan nito, sinabi niyang malaki ito. Malaking bagay ang pagsali ni Trump dyan. Tinanong ko rin siya tungkol sa isang bansang kapansin-pansing wala na yon, ang Pransya. Tandaan, may makasaysayang papel ang mga Pranses sa Lebanon bilang dating kolonyal na kapangyarihan at paglaon, higit na tagapangasiwa at tagapagtanggol ng sa tingin nila mga interes ng Lebanon sa UN at iba pang pandaigdigang forum. Hindi dumalo ang mga Pranses sa pagpupulong ngayon. Tinanong ko si Ambassador Leiter kung dahil ba yon sa pagsisikap ng Israel at malinaw ang kanyang sagot. Nandito kanina si Yechiel Leiter pagkatapos ng pagpupulong sa mga Lebanese. Sana hindi na kailangan ng malaking pagsisikap, pero ayaw naming malapit ang mga Pranses sa mga negosasyo ito. Gusto naming iwasan ang mga Pranses sa lahat ng bagay, lalo na sa negosasyon ng kapayapaan. Hindi sila kailangan. Masama silang impluensya, lalo na sa Lebanon. Sa totoo, hindi talaga siya nagpipigil sa sinabi niya sa mensaheng yan. Mike, kalihim ng Estado Marco Rubio, nasa gitna siya sa pulong na ito. Nabanggit mo na ito, pero pwede mo bang linawin pa ang papel ng Estados Unidos dito? Mahalaga para sa akin na ang kalihim mismo ang dumalo sa pulong na ito. Wala pa kaming nakuha pinal na sagot kahapon nang itanong namin ito dahil abala si Kalihim Rubio sa ibang gawain at ang pulong ay sa hapon pa gagawin. Maaga ang sinimula ng pulong para mabigyan siya ng chance makadalo at umalis agad. Pero malinaw na kailangan nito ng ibang pananaw at kailangan din ng ibang pamumuno pagdating sa partikular na usaping ito. Sa totoo lang, dumaan na ito sa iba't ibang tao sa kagawaran ng Estado nitong nakaraang taon. Si Morgan Ortegas ay naging Deputy Special Envoy sa gitnang silangan sa maikling panahon bago ipinasa ang tungkulin kay Tom Barrack na may iba't iba at nagbabagong tungkulin sa Turkey, Syria at ngayon ay Iraq. At ito ay naging isa ito sa mga tungkuling parang walang talagang umako at humawak dito ng tuloy-tuloy sa iba't ibang dahilan. Ang mismong pagkilos ng kalihim ng Estado at pagkuha ng kontrol ay malinaw na patunay kung gaano ito kahalaga para sa Amerika. Kailangan talagang asikasuhin at bigyang pansin ito. Sa tingin ko, kapansin-pansin din ito sa magkasanib na pahayag na yon. Sinabi roon na pinagtibay ng US na ang anumang kasunduang magpapatigil sa labanan ay dapat mapagkasunduan ng dalawang pamahalaan at mamagitan ang Estados Unidos hindi sa anumang hiwalay na proseso. Mahalaga ang malinaw na pag-ako sa usaping ito kung gusto talagang malutas ang problemang ito mula ngayon. Malaki ang ibig sabihin nito. Oo nga Mike, kaugnay niyan, may mga nakatakda pa bang pagpupulong? Ano ang susunod? Ano ang maaaring mangyari? Oo, sinabi ni Yechiel Leiter matapos ang press conference na may mga pagpupulong sa mga susunod na linggo. At binanggit din sa pinagsamang pahayag na magkakaroon ng pag-uusap sa oras at lugar na parehong napagkasunduan, alam mo na, sa oras at lugar na napagkasunduan din na magkabilang panig. Sinabing Lebanese Ambassador na si Ahmedeh sa isang pahayag na magkakaroon ng pag-uusap sa hinaharap, ngunit hindi malinaw kung kailan ito mangyayari. Pero dapat ilagay lahat sa tamang konteksto. Pambihira na nagkaroon ng ganitong kataas na pag-uusap na yon sa pagitan ng Israel at Lebanon, lalo na't ilang dekada na mula nang huli silang nag-usap ng hayagan kahit sa antas ng ambasador. Kaya kapansin-pansin na hindi lang handa ang lahat, kundi sabik pang magpatuloy sa panibagong round ng pag-uusap dito, naway maganda itong palatandaan ng mga susunod na mangyayari. Sana nga ay ganun ang mangyari. Tila, nagbabago na talaga ang panahon sa rehiyon. Senior US Correspondent Mike Wagenheim, maraming salamat. Live mula US State Department, Washington. Salamat, Mike. Ngayon, makakasama natin si Jonathan El-Khari, eksperto sa relasyon ng Lebanon at Israel mula Haifa.
para magbahagi ng karagdagang impormasyon tungkol sa kaganapang ito. Jonathan, natutuwa kaming makita ka. At dahil sa napakagandang balita, nakakatuwang makita ang embahador ng Lebanon sa US na nakaupo kasama ang embahador ng Israel sa US at si Marco Rubio, ang kalihim ng Estado na may mga watawat nila sa likuran. Ano ang nararamdaman mo ngayon na natuloy ang pagpupulong kahit ang daming lumipas na panahon? Napakagandang makasaysayang gabi ito, Benita. Nasasabik talaga ako. At naalala kong nakita ko ang mga larawan ng Israeli ambassador at ng Lebanese ambassador kasama si Marco Rubio at iba pang mga kinatawan mula sa US, pati na rin ang US ambassador sa Lebanon. At alam mo, agad akong nasabik na maging saksi. Ito ay isang bagay na maraming Lebanese tulad ko at maraming Israeli ang hindi inakalang mangyayari dahil sa Hezbollah. At sa wakas, nasasaksihan natin ang kahangahangang sandaling ito na sana ay magpatuloy pa sa mas marami pang matagumpay na pagpupulong sa hinaharap. Tulad ng sabi ni Ambassador Leitner, magtutulungan kami sa pamahalaan ng Lebanon para tukuyin ang mga hangganan sa pagitan ng Lebanon at Israel. At upang matiyak na ang Hezbollah ay hindi magiging banta, hindi lang sa mga Israeli, kundi pati na rin sa mga Lebanese. Ito ay isang sandali na matagal nang hinihintay ng maraming Lebanese mula sa mga taong nakausap ko. Mula sa mga taong, alam mo, ay napaka-vocal din online. Dahil ang takot na ginagamit ng Hezbollah para kontrolin ang publiko ng Lebanon ay tuluyan ng nawasak. At ngayon, ang tabu na ito na sinubukan ng Hezbollah sa loob ng mahigit 40 taon, napigilan ang makasaysayang pagpupulong na ito ngayong gabi o ngayong araw, gaya ng sinasabi natin sa US, ay pinaghirapan nila. At ito ay isang tabu para sa mga Israeli na makipagkita sa mga Lebanese. At ngayon, sa wakas, ang pamahalaan ng Lebanon ay nagtakda na rin, ngunit kasabay nito ay maraming tanong ang lumitaw. Isa sa mga iyon at alam kong kakaselebra lang ng mga Hudyo ng Pasko. Sa Seder, isa sa mga tanong ay, ano ang kaibahan ng gabing ito sa iba? Kaya ano ang pinagkaiba ng pagpupulong na ito kumpara halimbawa sa pagpupulong na naganap na noong Mayo ng 1983 kung saan muntik na tayong pumirma ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Lebanon at Israel noong 17 ng Mayo 1983. Sa pinakahuling sandali, nagpasya ang Pangulo ng Lebanon na huwag lagdaan ang kasunduang pangkapayapaang iyon. At sa kasamaang palad, nakikita natin na yon ang naging bunga nito kung saan mas lalo pang naipaloob ang Hezbollah sa lipunang Lebanese at sa politika ng Lebanon. At sa madaling salita, sila na ang halos nagdidikta sa bansa. Kaya sa pagpupulong na ito ngayon, parang iginiit ng Lebanon ang sarili nitong kasarinlan at soberanya sa pagdedesisyon nito. At isa ito sa pinakamahalagang gabi sa kasaysayan ng Lebanon. At napakahalaga nito na ayaw ng Hezbollah na makilahok ang Lebanon sa mga pag-uusap. Pero sinigurado ni Joseph Aoun na naroon talaga ang embahador. Kaya iyon pa lang ay napakalaking bagay na at tiyak na magandang senyales ito. Nabanggit mo ang banta ng Hezbollah. Kaya napapaisip tayo, sino ba ang kayang tanggalan ng armas ang grupong terorista? Ano ang opinion mo tungkol dito? Ito ang tinatawag na $1 million question. Kung sasabihin mo, sa huli, gaya ng narinig din natin mula sa mga opisyalang Israel, ang Israel lamang gamit ang puwersang militar mula sa himpapawid ay hindi kayang tanggalan ng armas o buwagin ng Hezbollah ng lubos, 100%. Kaya, kailangan mo ng mga puwersa sa lupa. At saka, ang tanong tungkol sa Ilog Litani o Ilog Zahrani, papunta sa mga puntong ito sa timog ng Lebanon, ang tanong ay, kung maglalagay ang mga Israeli ng harang doon, masasolusyunan ba nito ang problema ng Hezbollah? Ang simpleng sagot ay hindi, dahil nasa lambak ng Lebanon din ang Hezbollah, pati sa Beirut at Hilagang Lebanon, kung saan may mga pag-atake rin laban sa mga posisyon ng Hezbollah sa mga teritoryong ito. Kaya sa huli, kailangan talaga ang pamahalaan ng Lebanon. At para magtiwala sa pamahalaan ng Lebanon sa paggawa nito, naniniwala ako na kasabay ng kampanyang militar na isinasagawa ng Israel sa timog ng Lebanon, dapat ay may kasamang diplomatikong pakikilahok din dito. Kaya natutuwa ako na makita yon dahil sa huli, pasensya na, naniniwala talaga ako na ito ay isang pinagsasaluhang interes ng Lebanon na mapaalis ang Hezbollah. At para magawa iyon, kailangan nilang magtulungan para makamit iyon.
At naniniwala ako na hindi tayo dapat bumalik sa parehong tigil putukan na inihayag noong ika-27 ng Nobyembre 2024 sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng 100% na kontrol sa mga Lebanese sa lugar. Pero sa pagkakataong ito, sa palagay ko, kailangan itong maging isang pinagsamang kooperasyon sa pagitan ng militar ng Lebanon at ng IDF at marahil pati na rin ng iba pang mga internasyonal na puwersa na maaring tumulong. Dahil sa huli, ang militar ng Lebanon mismo ay hindi kayang bugin ang Hezbollah ng 100%. Hindi lang dahil kulang ito sa pondo nitong mga nakaraang dekada, hindi rin nila kayang gawin yon pagdating sa lakas tao. Bukod pa rito, may usapin din ng karanasan. Hindi talaga sumali sa digmaan ang militar ng Lebanon. Ang kanilang kakayahan ay hindi kasing taas ng halimbawa ng Hezbollah na lumaban kasama ng rehimen ni Assad sa Syria at pumaslang ng mahigit 500,000 Syrian. Lumaban sila sa Iraq para suportahan ang mga kaalyado nila roon at lumaban din sa Yemen. Ang Hezbollah ay isang mahusay na sinanay na grupong militar, hindi tulad ng militar ng Lebanon. Kaya iyon ang dahilan kung bakit kakailanganin nila ng tulong sa impormasyon, intelihensya, pati na rin sa kagamitan. Narinig ko na, interesado ang US tumulong sa militar ng Lebanon para makuha ang mga pondo at tulong na ito. Pero sa huli, naniniwala ako na kailangan itong maging isang pinagsamang operasyon sa pagitan ng Lebanon at Israel para tuluyang bugin ng Hezbollah ng 100%. Sa tingin ko, mukhang maganda naman ang naging simula para mapasimulan ang prosesong iyon. Siyempre, maghihintay tayo kung paano ito magpapatuloy. Narinig lang natin ang ambassador ng Israel sa US na nagsalita tungkol sa business suit, bathing suit, at ideya na balang araw may mga Israeli na bibisita sa Lebanon at mga sibilyang Lebanese na bibisita sa Israel para sa negosyo at kasiyahan. Yan ay tiyak na isang bagay na inaasahan ng marami sa buong rehiyon. Jonathan Elkari, gaya ng dati, nagpapasalamat ako sa iyong mga pananaw ng live mula sa Haifa. Maraming salamat. Maraming salamat, Tanita. Madadawa mo. Samantala, naglunsad ang Hezbollah ng ilang pag-atake sa hilagang Israel na malinaw na nagpapakita ng kanilang pananaw sa mga pag-uusap sa Washington ng mga embahador ng Israel at Lebanon. Sinabi ng grupong terorista na tinarget nila ang ilang bahagi ng hilaga nitong mga nakaraang oras. Sinabi ng IDF na 10 sundalong Israeli ang nasugatan. 3 sa kanila ay malubha sa isang sagupaan laban sa mga teroristang Hezbollah kadabi. Sinabi ng militar na winasak nila ang ilang lugar ng terorista kabilang ang mga posisyon ng paglulunsad ng anti-tank at mga imbakan ng armas. Nasa hilagang Israel si Balik Shadin at nagbigay ng update. Patuloy ang pag-atake ng Hezbollah mula kaninang umaga sa Upper Galilee at sa Western Galilee, pati ang sudod-sudod na rocket sa Carmiel, ngunit walang nasaktan o nasira. At sa isang insidente, bumagsak ang drone sa Naharia, isa sa pinakamalalaking lungsod sa Western Galilee, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala o sinumang nasawi o nasaktan. Ngunit pinapakita nito siyempre ang panganib ng mga pag-atake ng drone na araw-araw ginagamit ng Hezbollah. At kahapon, ginamit nila ang mga drone na ito ng mahigit 30 beses ayon sa IDF. Sa kabilang banda, patuloy ang mga airstrike mula sa Israeli Air Force at ngayong araw tinarget nila ang bayan ng Achit sa timog ng Lebanon. Ayon sa IDF, nagpaplano ang Hezbollah na maglunsad ng mga pag-atake mula sa lugar na yon, ang parehong lugar kung saan mahigit 130 bugso ng mga rocket ang pinaputok nitong mga nakadaang linggo. At ngayong araw, tinarget din ito. At ang iba pang mga lugar sa timog ay naging target din ng Israeli Air Force. Pero ang nangyayari sa mismong lugar ay mas mahalaga. Ang pag-ikot o pagpalibot sa bayan ng Vintage Bael na 5 hanggang 6 na kilometro mula sa hangganan ng Israel. Nakikita natin ngayon na inianunsyo ng IDF na 10 sa kanilang mga sundalo ang nasugatan dahil sa engkwentro laban sa mga tauhan ng Hezbollah. Sa kabilang banda, ilang oras matapos iyon, hinarap ng mga sundalo ang mga tauhan na umatake sa kanila at napatay ang mga ito. At kalaunan, inianunsyo ng IDF na ilan sa mga tauhang ito ay sumuko sa mga tropang Israeli at dinala sila sa teritoryo ng Israel para sa interogasyon. At hindi ito ang unang beses na nakita nating nahuli ang mga tauhan ng Hezbollah at dinala sa teritoryo ng Israel.
Ang labanan sa vintage beer ayon sa mga ulat ni Roca ay nagpapatuloy at mukhang kakailanganin pa ng ilang araw upang ganap na masiguro ang buong operasyonal na kontrol sa lugar na yon. At ito ang estratehiya ng Israel sa huli na kontrolin ang mga baryo at bayan na ginagamit ng mga tauhan ng Hezbollah. Upang magpaputok ng mga rocket at drone patungo sa mga komunidad sa hilaga ng Israel, itulak sila pahilaga papunta sa Ilog Latana upang hindi na nila magamit ang mga short-range na rocket. At ito nga mismo ang estratehiya sa huli. Nangyayari ito habang may makasaysayang pagpupulong sa Washington sa pagitan ng mga opisyal ng Israel at Lebanon. Hindi natutuwa si Hezbollah. Sinabi kahapon ni Hezbollah leader Naim Qassem na dapat itigil ng gobyerno ng Lebanon ang negosasyon dahil wala itong patutunguhan. Hiniling niya sa gobyerno ng Lebanon na makiisa sa Hezbollah sa laban nila kontra Israel. Sa ngayon, nakikita natin na patuloy ang Israel sa kanilang mga pag-atake at sa kabilang banda, binubuksan din nila ang posibilidad ng isang diplomatikong solusyon dito. Pero anumang solusyon ay kailangang isama ang pagbuwag sa infrastruktura at sa mga armas ng Hezbollah, syempre. Ito ang tunay na hamon sa huli para sa RDF at pamahalaan ng Lebanon. Correspondent Balex Latin para sa update na yan mula sa Hilagang Israel. Salamat Balik. Narito ngayon sa studio si Yaakov Lapin, security analyst at host ng podcast na The Lapin Assessment para sa karagdagang impormasyon. Maraming salamat, Senior Correspondent Owen Altiman. Ilarawan natin ang sitwasyon. Sa isang banda sa DC, nagkaroon tayo ng makasaysayang pagpupulong. Maliliit na hakbang pa lang ito pero malaking pag-unlad na para simulan ang proseso. Sa mismong lugar, tuloy ang pag-atake ng Hezbollah sa hilagang komunidad. Owen, ano ang opinyon mo? Una sa lahat, pagdating sa pagpupulong Benita, kapag tiningnan natin ang pahayag mula kay Yetcha Leiter, iniulat natin ito ng live at nandoon ang ating tagapagbalita na si Mike Wagenheim. At kapag tiningnan mo ang pahayag na ibinigay ng Lebanese ambassador sa Lebanese television, makikita mo ang malinaw na mabuting hangarin, pero makikita mo rin ang pagkakaiba sa mga binibigyang diin. Ang panig ng Lebanon, at maiintindihan naman natin ang kanilang pananaw, ay inuuna ang tigil putukan. Inuuna ang pagbibigay pansin sa kalagayan ng mga sibilyan at makataong usapin, samantalang ang Israel ay inuuna at mas hayagang ipinapahayag ang pagbuwag sa Hezbollah. Pero mahalaga rin, nararamdaman ko na sa kalaunan, ang pangmatagalang pananaw ay ang mga taong nakabihis pang negosyo at mga naka-swimsuit ay parehong tumatawid sa magkabilang direksyon ng hangganan. Pero tingnan mo, parehong panig ay pumayag na muling magkita. Ang kagawaran ng Estado ay makikilahok sa pagsasakatuparan nito. Ang pahayag na inilabas ng kagawaran ng Estado ay pinagsasama ang mga posisyon para maintindihan natin kung ano ang balangkas at ano ang mga parametro. Mukhang naging positibo ang pagpupulong at nakatulong para umusad ang dalawang bansa. Kakampi tayo ng Lebanon sa laban kontra Hezbollah. Ang mga salitang ito, Yaakov, mula sa embahador ng Israel ay talagang pambihira matapos ang lahat ng panahong ito. Talagang pambihira ito. At alam mo, kapag pinakinggan mo ang mga pahayag ng mga opisyal ng gobyerno ng Lebanon, kahit bago pa ang pagpupulong na ito at kahit bago pa ang digmaan na ito, malinaw na iyon ang posisyon ng gobyerno ng Lebanon. Ang gobyerno ng Lebanon na ito ay nais na matapos na ang mahigpit na pagkakahawak ng Hezbollah at Iran sa kanilang bansa. Ayaw nilang maging isang probinsya ng Islamic Revolution. Ayaw nilang makita ang kanilang bansa na madamay sa isang digmaang jihadist para sa isang walang saysay na layunin na hindi naman nila sinusuportahan. Sawa na sila at pagod na sila dito. Kaya ang tunay na tanong ay, hanggang saan nila kayang alisin ang impluwensya ng Hezbollah? Walang malino na sagot at hindi rin ito agad magagawa. Alam mo, nung pumasok sila sa mga negosasyong ito, imposibleng baliwalain na may bumabalot na agam-agam sa kanila. Gaano man kaganda ang mga tagpong ito, ang ulap na yon ay ang Hezbollah. Hindi naman biglang mawawala ang Hezbollah, pero humihina ito. Lalo itong humihina araw-araw. Ayon kay Balil sa kanyang broadcast, unti-unting humihina at itinataboy na ang presensya nito sa Timog Lebanon. Kaya sa tingin ko, ang unang practical na pagsubok, bukod sa mga pahayag na talagang mahalaga at napag-usapan natin kanina at hindi ko naman binabalewala, para sa akin, ang tunay na pagsubok sa pamahalaan ng Lebanon ay kung kaya nitong pairalin ang soberanya sa sariling kabisera, Beirut. Sa tingin ko, yon ang unang pagsubok na maaari nating ibigay sa pamahalaan ng Lebanon. May isang lugar sa Beirut na tinatawag na Dakiya na siyang kuta ng Hezbollah. Nagsimimula na sila magpasok ng mga armadong sasakyan doon para magtatag ng presensya. Matindi ang pambobomba ng Israel sa lugar na ito hanggang sa hilingin ng Estados Unidos na bawasan ito bilang bahagi ng usapan nila sa Iran. Kaya ba ng pamahalaan ng Lebanon ipatupad ang tunay na soberanya sa Beirut?
kung saan ginagamit ng Hezbollah ang ilang bahagi ng lungsod, lalo sa timog, bilang base at pugad ng terorismo. Kung oo, ito ang unang pagsubok nila. Pero yun din ang unang panganib ng totoong digmaang sibil sa Lebanon. Kaya kailangan nating maging maingat sa panganib na yon. Ito ang panganib na kailangan tanggapin ng pamahalaan ng Lebanon. Wala na silang ibang magagawa o mawawala ang bansa. Napakapositibo at nakakainganyo ang mga pahayag nito. Pero dapat nating tandaan na may malaking panganib ang Lebanon mula sa loob. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng break. Mga Dino, manatili po kayo. Maikling break lang ito. Sa pagbabalik, malinaw na mensahe mula sa pinuno ng ahensya ng espiya ng Israel. Mas susuriin pa natin ang misyon ng Mossad sa Iran at ang epekto nito sa rehimen. Magpapatuloy ang aming balita. Manatili pong nakatutok. Babalik kami maya-maya. Huwag kayong aalis. Welcome back sa Breaking News. Ako si Hamilton. Salamat sa inyong pananatili. Malinaw ang mensahe mula sa pinakamataas na pinuno ng espiya ng Israel. Sinabi ni Direktor ng Mossad na si David Barney na hindi pa tapos ang misyon sa Iran hanggat hindi bumabagsak ang rehimen. Ayon sa pinuno ng ahensya ng espiya ng Israel, may mga operatiba silang kumilos sa pinakasentro ng Tehran at nagbabala siyang tuloy pa ang kampanya. Pakinggan natin. Ang 40 araw ng labanan ay nagbunga ng mahahalagang tagumpay, lalo na ang malaking dagok sa pangunahing layunin ng kaaway na wasakin ang Estado ng Israel. Muling nagsagawa ng operasyon ang Mossad sa pinakasentro ng Tehran. Nagbigay kami ng tamang impormasyon sa Air Force at tinamaan ang mga misil na banta sa Israeli. Pero hindi pa tapos ang aming misyon. Hindi namin inasahan na matatapos agad ito pagkatapos ng labanan. Inakala naming magpapatuloy pa ang kampanya matapos ang mga pag-atake sa Tehran, kaya naghanda kami. Ganap lang ang aming paninindigan kapag napalitan na ang ekstremistang rehimeng ito. Dapat mawala sa mundo ang rehimeng gustong wasakin kami. Ito ang aming misyon at hindi kami magpapabaya sa harap ng banta sa aming pag-iral. Kaya anong uri ng lakas tao ang kailangan para magpatupad ng blockade sa Strait of Hormuz? Mahigit 10,000 Amerikanong mandaragat Marines at mga tauhan ng hukbong panghimpapawid, kasama ang mahigit 12 barkong pandigma at 12 ng eroplano, ang nagsasagawa ng misyon para pigilan ang mga barkong pumapasok at umaalis sa mga pantalan ng Iran. Ayon sa CENTCOM, sa unang 24 na oras, walang barkong nakalusot sa blockade ng US. Nangyari ito matapos mabigo ang pag-uusap ng US at Iran sa Pakistan nitong weekend. Ngayon, binanggit ni Pangulong Donald Trump na pwedeng magpatuloy ang negosasyon ng dalawang panig matapos ang 2 araw. Narito si Joe Brown para sa detalye. Nagsimula na ang blockade. Bilang tugon sa blockade ng Iran sa Straits of Hormuz na matagal ng sakit ng ulo ng Amerika mula nang magsimula ang digmaan, nagpadala ang Amerika ng 15 barkong militar sa paligid ng mga pantalan ng Iran at nagbanta na hindi nila papayagang may makalusot sa makitid na dagat na iyon. Banta ng Iran, gaganti sila sa US Navy kapag hinarang ang mga barko nila sa Straits. Ayon kay Pangulong Donald Trump, kumpiyansa siyang wala ang Iran ng sapat na lakas militar at pandagat matapos ang 5 linggong operasyon ng Amerika. Tinawag ng Vice Presidente na si J.D. Vance na galing sa pakikipag-usap sa mga Iranian sa Islamabad itong mata sa mata. Pinilaan nila ang mga barkong dadaan sa Straits of Hormuz, pero ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, hindi lang sila ang pwedeng gumawa niyan. Kung susubukan ng mga Iranian ng ekonomikong terorismo, gagamitin namin ang prinsipyo na walang Iranian na barko ang makakalabas. May 8 pangunahing daungan ang Iran sa Gulf Sea. Pinakamalaki ang Bandar Abbas sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng 20% ng supply ng langis sa mundo. Sa kabila ng blockade ng Amerika, 4 na barkong konektado sa Iran, kabilang ang Rich Starry na Chinese tanker na pingatawan ng US ng parusa, ang nakalusot sa mga kipot ng hindi natuklasan. Malamang na hindi sila natuklasan dahil sa GPS spoofing.
Matapos ang pag-uusap noong Sabado sa Islamabad na walang kasunduan, iniulat ng Reuters na posibleng may ikalawang round ng pag-uusap sa dulo ng linggong ito o simula ng susunod na linggo. May mangyayari kaya dito? Sabi ni Vance, ito ay nakaasa sa Iran. Pero para maging normal na bansa ang Iran sa usaping ekonomiya, kailangan nitong maging normal na bansa sa usapin ng hindi paghahangad ng sandatang nuklear at kailangan din itong maging normal na bansa sa hindi pagsasagawa ng terorismo. Sa tingin ko, may malaking kasunduan na pwedeng mangyari dito pero nasa mga Iranian kung gagawin nila ang susunod na hakbang. At kung wala ring mangyari sa mga pag-uusap na ito, matatapos ang tigil putukan at malamang ay magkakaroon ng paglala mula sa magkabilang panig. Narito pa rin sa studio sina security analyst Yakov Lepin at senior correspondent Owen Altaman para sa dagdag impormasyon. Kaya Owen, mukhang ayon sa mga pahiwatig mula sa presidente ng US, maaring magpatuloy ang mga pag-uusap na ito sa Pakistan pagkalipas ng 2 araw. Ano kaya ang magiging kaibahan ngayon? Sa tingin ko, naunawaan na ng bawat panig ang posisyon ng isa't isa. Ang katotohanan ng nagpapatuloy sila ay nagpapakita ng interes mula sa bawat panig kahit papaano ay para makita na handa silang magkompromiso, maaaring para sa publiko sa loob ng bansa, maaaring para sa publiko sa labas ng bansa. Maaaring nais ng mga Iranian na magpakitang dila sa mga Chino, Estados Unidos at ilan sa mga naiinip na kaalyado ng Estados Unidos. At muli, tungkol sa opinyon ng publiko sa loob ng dalawang bansa, lalo na sa Estados Unidos, kung saan si Donald Trump ay kumikilos sa isang demokrasya at kailangang maging responsable sa ilang antas sa pamamagitan ng sarili niya o ng kanyang partido sa publiko. 2 linggong pigil putukan daw habang may pag-uusap sa gitna. Sa kabila ng lahat ng dramatics matapos ang unang pag-uusap at ng di umani pagkaputol nito, nag-iwan pa rin ang dalawang panig ng tunay na puwang para muling magharap at mag-usap. Kaya di ako nantataka na nauulit ito. Sinabi ni Donald Trump na gusto niya itong gawin sa Pakistan at gusto rin niya ang Field Marshal ng Pakistan. Samantala, Yakov, kausapin mo kami tungkol sa epekto ng mga kadanapan sa Strait of Hormuz sa maaring mangyari sa Islamabad sa mga susunod na araw. Talagang may malaking pressure sa Tehran habang tayo ay nag-uusap. Napakalaking leverage nito. Nadudulot ito ng matinding pinsalang pang-ekonomiya. Dagdag pa ito sa ekonomiyang halos nawasak na ng digmaan at sa ekonomiyang wasak na talaga bago pa man ang digmaan. Kaya kapag pinagsama-sama mo lahat ito, isa itong banta sa mismong pag-iral ng rehimen ng Islamic Republic. Ngayon, tandaan din natin ang blokeyong ito ay isang bagay na kayang gawin ng Estados Unidos dahil sa kanilang mga tauhan, mga yaman ng hukbong dagat at ang pinakamalaking navy sa buong mundo. Kaya nilang panatilihin ito ng matagal. Ang mga Iranian ay siguradong interesado na tapusin ito sa lalong madaling panahon. Iyon ang gusto nilang mangyari. Pinag-uusapan natin ito. Tandaan, hindi lahat. Pero marami ang nagsabi kamakailan na parang natalo ng Iran ang Estados Unidos sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Pero ngayon parang walang plano. Matagal lang pinaplano ng CENTCOM ang ganitong sitwasyon. At ngayon, nakikita natin ang resulta. Nakuha na nila ang kontrol sa Strait of Hormuz. Wala man lang ang mga Iranian na mga kagamitang panghimpapawid para makita kung ano ang nangyayari sa Strait of Hormuz. Para magawa yon, kailangan mo ng malinaw na kabuuang larawan ng sitwasyon sa dagat. Kailangan mo ng eroplano at satellite sa Strait of Hormuz para makita ang lokasyon ng mga barko kung gusto mong targetin. Wala pa niya ng mga Iranian na yon, pero marami niya ng mga Amerikano. Kaya sa huli, nakikita natin na itong baraha o leverage na akala ng mga Iranian na meron sila ay unti-unting nawawala sa kanila. Ano na lang ang natitira sa kanila? Kaunti na lang, hindi na rin ganoon karaming mga misil. May kaunti pa silang kakayahan sa pagdulunsad ng misil, pero mahina na ito kumpara noon. Alam mo, tinamaan ng matindi ang karamihan sa kanilang kakayahang militar, kaya kaunti na lang ang option nila. Kaya sila nasa mesa ng negosasyon na yon, sinusubukan nilang makaalis sa pagkakasukol na ito. Gaya ng sabi ni Ako, pumasa ang base sa unang subok, pero may tanong kung kaya itong ipatupad ng Estados Unidos. Mula sa lahat ng impormasyong meron tayo, lumalabas na pumasa na ang pagsubok na yon mahigit 1 araw na mula nang magsimula ang blockade. Maaring may mga hamon pa sa hinaharap. Ang stripping ay isang malabong usapin. Ang ilan sa mga barkong ito ay tila sinusubukang itago kung saan sila nanggaling. Paano kumikilos at tumutugon ang militar sa isang sitwasyon ng pagdududa kung natubunan nga ba o hindi ang mga pamantayan. Hindi natin alam ang ibig sabihin nito sa estratehiya dahil maaring sumuko ang mga Iranian. Sa sitwasyon, gaya ng sabi mo Yako, wala silang kakayahan sa tuloy-tuloy na tugon. O maaari nilang subukang paigtiin pa kahit sa parang asimetriko, dagdagan ang uri ng mga target na kanilang tinatakot at ginagamit sa gulpo. Pero yan ang punto na ating binabanggit. Kaya nilang tamaan ng gulpo gamit ang mga balistikong misil. Muli nitong bubuksan ang larangan ng labanan.
Kapag ginawa nila ito, tiyak na unang tatamaan ang kanilang mga target na pang-ekonomiya at militar bilang tugon. Maari nilang targetin ang mga kaalyado sa Gulpo, gaya ng ibinanta nila bilang ganti, at posibleng targetin muli ang Israel. Ikwento mo kung paano nakahanda ang IDF para sa posibleng senaryong iyon. Malinaw na nakalatag na ang plano. Kung gagamitin ng mga Iranian ang militar nila bilang sagot sa blockade, hindi ko iniisip na Israel ang unang target. Ang Israel lang sa gitnang silangan ang kayang magdulot ng matinding pinsala sa kanila, di tulad ng mga bansa sa Gulpo. Kung tatagetin nila ang mga bansa sa Gulpo, nagkakaroon ng dilema ang Estados Unidos kung babalik sila sa digmaan o hindi. Pero kung Israel ang tatargetin, walang dilema. Tiyak natatamaan sila ng matindi ng Israel. Alam nila yon. Kaya kailangan nila man-isip ng 10 beses bago nila targetin ang Israel. Hindi nila kailangan man-isip ng ganun karaming beses bago targetin ang Gulpo. Bilang pagtatapos ng ating pag-uusap, Owen, ano ang iyong pananaw tungkol sa papel na ginagampanan ng Estados Unidos, parehong sa pangunahing balita natin mula sa simula ng broadcast na ito at sa bagong kaganapang ito? Alam natin na si J.D. Vance ay kasama sa unang round, pero baka wala na siya sa ikalawa. Pwedeng mas mababa ang antas ng US delegasyon na dadalo. Pero si Marco Rubio ay nasa Washington at sinusubukang magkaroon ng kahit kaanting usad tungo sa kapayapaan sa pagitan ng Lebanon at Israel. Ipaliwanag mo sa amin ang papel na ginagampanan ng Estados Unidos na yon sa buong rehiyong ito. May mga bulong-bulungan na yon sa loob mismo ng Estados Unidos. Benita, lalo na sa kaugnayan ni J.D. Vance sa nabigong mga pag-uusap. Si Marco Rubio ay maaring kasama sa mga usapan at maganda ang naging simula nito. Tingnan mo, isang tunay na tagumpay para sa Estados Unidos na maging pangunahing tagapagtipon para pagsamahin ng Lebanon at Israel sa isang silid at talagang naisang tabi ang mga Pranses dahil sa malinaw na suporta ng gobyerno ng Israel gaya ng narinig natin mula sa embahador at sa pagsagot niya sa tanong ni Mike kanina. Ngayon, ang tanong ay kung saan patutungo ang mga pag-uusap. Sa tingin ko, based sa positibong atmosfera at pahayag mula sa Israel at Lebanon, mukhang susubukan ng parehong gobyerno na ituli ito. Senior Correspondent Owen Altman, Security Analyst Yakov Lepenin, salamat sa inyong pananaw sa mga kaganapan sa seguridad.